Sa Efeso chapter 4, verse 21 hanggang sa mga sumusunod. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Meron akong isang kwento na meron isang bata nag-aaral magsulat. Tinuturuan sila ng tamang forma ng pagsulat. Sa tuwing yung guro ay hindi nakatingin sa estudyante, alam niyo kung anong ginagawa ng estudyante? Ibinabalik niya yung paraan ng pagsulat niya na nakaganto, naka-close piece. Kasi dito raw sanay yung bata. Hallelujah, nagsusulat siya na nakakaganito. So kapag dumadating yung guro niya, iniaayos niya ulit yung forma sa tinuturo ng teacher. Pag wala yung teacher, binabalik niya ulit sa dati, nakaganto ulit. Ito ang naging problema, mga kapatid. Naging grade 1 na, naging grade 2, at pumunta na rin siya sa panibagong year, naging grade 3. At napansin ng bata na ang hirap pala magsulat kapag nakaganito. Hallelujah. Sabi ng bata, parang ang hirap magsulat na nakaganito ang kamay. Hallelujah. Kasi nga nasanay sa maling paraan at hindi ginagawa yung itinuturo sa kanya ng kanyang guro. Kaya dumating yung pagkakataon, nahihirapan siya. Mga kapatid, tayo na nakikinig ngayong umagang ito ay tinuturuan ng aral at turo ng Panginoon. Kung hindi natin ito isasagawa, mahihirapan tayo pagdating ng panahon. Hindi man kayo nakikita ni Pastor 24 oras, at sa tuwing kayo ay nasa church, inaayos natin ang ating mga sarili, pero paglabas natin sa church, balik ulit tayo sa dati. Mahihirapan tayo pagdating ng panahon. Ano ang kailangan natin gawin, mga kapatid? Isagawa natin yung ating mga natututunan. Amen po ba?